kung ang internet connection nakakonect dito sa automated computer voting machine, dito man karon ang hacking nga mahitabo kay naa na may access dito sa internet. So, whereas kung madetach to siya, walay access karon ang hacker nga makakonect dito sa automated voting machine. Karon Sir Benj ba kay kini si Attorney Respicio, nakita gyud nato nga ano na siya, kanang nagyud siya determinasyon nga ginakuan gyud ginapursige sa COMELEC nga samtang nga magboto ang kining mga tao, dapat dili gyud makakonect sa internet. Karon kay giaprubahan man ang ihang kuan. Unsa may masulti nimo ani karon sa ihang Okay, stand? Joseph, mobalik ta bago ni na-aprobahan. Si Attorney Respicio, usa ni siya ka vlogger. So, usap po ni siya ka attorney. So, formerly, certified public accountant ni siya. So, CPA. Nagtrabaho po ni siya sa usa ka big company globally, known company nga Deloitte, nga ang iyang expertise is regarding on IT. So, karon nahimo na siya attorney, nidagan siya pagka vice mayor in some part of North Luzon. So, ang iya karong advokasya is to have a fair, honest, and clean election. Nakita niya sa kaniadto nga ang automated computer voting machine naka-connect ang internet. So, ang iyang panawagan karon nga dapat para walay mahimong hacking nga mahitabo kay it is vulnerable. So, vulnerable pasabot na ay percentage nga open na kaayo nga mahimong mahak madaya kay tungod ang connection sa internet mautoy makahack dito sa main server nga ginatawag computer voting machine. So, ang iyang panawagan nga kang Chairman George Garcia sa COMELEC nga make a memorandum in a one sentence sa provision sa COMELEC nga i-detach good ang internet connection ngadto sa makonect sa computer voting machine. So, sige siya for how many weeks na iya na ginalaban. So, nahitabo nga ang iyang gusto karon nga mahitabo gipailan pa inon siya kaso sa COMELEC kay tungod nakasampa naman tong kaso, wala na tay comment. So, masig gipailan siya og kaso, ni counter lang gihapon siya, pero ang nahitabo karon padayon lang gihapon ang iyahang advokasya. So, sa iyang advokasya, iyang gipakiglaban nga ma-detach gyud ang maong internet connection. So, nahitabo karon naay ni gawas nga bagong memorandum nga gikan sa COMELEC. So, nabay possible ana nga bisan pag natanggal na sa internet connection kay giaprobahan man po di ba sa COMELEC nga dili na mo gamit og internet samtang nagaboto, pero napay possibility ana nga nagyapidaya nga mahitabo. Less na kaayo ang percentage sa mahitabo nga dayaan. Kay nga naman sa sigon sa iyahang gisulti in regards to technicalities on digital IT, no? Pasabot siya nga kung ang internet connection nakakonect dito sa automated computer voting machine, dito man karon ang hacking nga mahitabo kay naa na may access dito sa internet. So, whereas kung madetach to siya, walay access karon ang hacker nga makakonect dito sa automated voting machine. So, ang panawagan niya na unya na i-connect pag human na ang votation. Na human ang boto, nakuha na tanan ang tanang information, kinsa ang number of votes sa tanang 12 senators sa mga local officials. So, diha na pwede i-connect siya ang internet connection dito mismo sa computer voting machine kay tungod ang matag representative nga major parties sa maong mga watchers
naa na sila'y hawak nga number of votes sila ha. So, dili na kaayo na sa madaya. Kaya nga naman, after na matagaan na ang mga board of canvassers, mga board of inspectors sa COMELEC and every precinct, then the representative of major parties affiliation na may mga watchers dito, tagaan og kape, pagkahuman na, pwede na dito i-connect ang internet connection para mo transmit na dito sa National COMELEC. Karon kay nasulti man nimo ang poll watchers, di ba? Unsa may rule pod sa poll watchers kung wala na ikuan? Nabay matabang ang mga poll watchers? Yes. They have the right, no? Naa sila'y katungod nga bago ang election nga mahitabo, magpatawag man na ang Board of Inspectors and Board of Canvassers na mga tatlo ka assign nga naa dito sa precinct together with all the watchers of the major parties para mo representar, para mo look out nga bago mag-start, everything is transparent. Then one thing for more, nga dapat ang tanan nga mga poll watchers ilang isulti dito sa chairman sa board of canvassers, katong chairman dito nga ang naa dito sa likod sa katong computer voting machine, wala nakakonect dito ang internet, nga ang katong modem nga direkta dito, or kung nasa sila Starlink nga natanggalon gyud to siya sa major nga dili gyud siya ma-attach dito sa automated computer voting machine. So yan ang part ng Poll watchers. So dapat Pero mo coordinate sila sa board of chairman dito sa board of canvassers sa every precinct. so at least klaro natin na para alam din ng taong bayan kung ano yung dapat gawin na wala talagang mangyayaring dayaan. Yes. So nakita nato karon nga di lang kay sa Attorney Respicio, ang taong bayan karon labi na in the area, no? Yung tinatawag natin yung mga the voice of IT experts, the voice of some digital experts nga na I know how regarding inganing digital computerized election. Kay tungod kay digital man ta naa sila expertise regarding nga na. So mao lang gyud lang hangyo nga dili lang gyud nga ma-connect ang internet connection dito gyud sa automated computer voting machine. So klaro tayo ha. So sana walang mangyayaring dayaan ngayong eleksyon kasi inaprubahan na ng COMELEC na hindi talaga i-connect sa internet habang nagboboto yung mga tao. Klarong-klaro yan mga kababayan. So maging magmatsyag tayo, magiging manindigan tayo. Ayan. Ang importante lang natin dito, lumabas tayo nga this coming May 12, maaga tayong pupunta ng presinto. May 11 ng Sunday dapat nandoon na sila sa venue na kung saan yung presinto nila, sana school, anong room, para hindi sila mahirapan sa kinabukasan saan yung room nila at alam nila yung precinct number. Tandaan po natin, clean, honest, and fair election magdadala sa atin na matiwasay, mapanatag, at pagkakaisa na maging malinis, maging makabuluhan, katagumpayan yan sa buong Pilipinas, lahat ng Pilipino. Mabuhay ang bansang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang COMELEC. Yes. Maraming salamat po.